At ayan mga ka-crypto, sino nga ba ang banker na sinasabing namatay raw na may $1 billion na XRP holdings? Ayan, dito po sa mundo ng crypto, meron pong isang pangalan na muling lumutang at nagdulot po ng matinding usapan sa community. Siya po ay walang iba kundi si Matthew Mellon. Yan, Matthew Mellon. Isa po siyang banker, venture capitalist at kilalang miyembro ng makapangyarihang Mellon banking family. Ayon po sa mga kumakalat na balita, sinasabing namatay siya noong 2018 na may hawak na halos $1 billion worth na XRP. Para sa marami, hindi lang ito simpleng crypto success story, kundi isang paalala kung gaano po kalaki ang potensyal ng early adoption. Pero kasabay po ng muling pagbanggit ng kanyang pangalan, may kasamang kontrobersiya dahil nadawit ito sa mga lumalabas na Epstein-related files. Kaya ngayon, dalawang narrative ang naglalaban. Paano nga ba naging mahalagang tao itong si Matthew Mellon sa traditional finance at saka crypto? Itong si Matthew Mellon ay hindi po siya ordinaryong investor dahil nagmula po siya sa isa sa pinakamatandang banking dynasties dito sa Amerika. Ayan. Sa traditional finance, kilala po siya bilang venture capitalist na mahilig sa emerging technology. Pero mas naging tanyag po siya sa crypto nang maaga po niyang sinuportahan itong si XRP noong karamihan sa Wall Street ay nagdududa pa sa blockchain. Naniniwala po siya na kayang baguhin na XRP ang cross-border payments system at sinabi niyang ito ang magiging future ng global remittance. Dahil po sa kanyang reputasyon, maraming high net worth investors ang nagsimulang tumingin sa crypto bilang legitimate investment vehicle. Para sa XRP ecosystem, naging simbolo po siya ng institutional validation. Ngayon, totoo ba na may $1 billion na XRP holdings itong si Matthew Mellon? Marami pong ulat o report ang nagsasabing umabot daw sa $1 billion ang personal XRP holdings ni Matthew Mellon bago siya namatay. Ngunit mahalagang maintindihan na wala pong official state documents o court records ang nagkumpirma sa eksaktong halaga. Sa crypto market, normal po ang ganitong speculation lalo na kapag early investor ang pinag-uusapan. Dahil historically, ang mga unang naniwala sa isang digital asset ay kadalasang nagkakaroon ng napakalaking returns. Kahit walang formal verification, malinaw na si Mellon ay isa po sa mga pinakaunang prominenteng supporters ni XRP. At sa pananaw ng market psychology, ang ganitong kwento ay nagdadagdag ng legendary aura sa asset. Ngayon, bakit naman nadawit ang pangalan ni Matthew Mellon sa Epstein-related files? Ang kontrobersiya ay nagsimula matapos pong i-highlight ng Jungle Incorporated Crypto News ang mga claim na lumalabas online na may kaugnayan umano si Mellon sa mga bagong Epstein document releases. Ayon po sa kumakalat na impormasyon, may mga emails na di umano ay nagbabanggit sa kanyang pangalan, kasama ang mga sensitibong allegations tungkol sa illegal activities. Ngunit, mahalaga pong linawin natin na ang mga dokumentong ito ay kumakalat sa social media nang walang official verification. Sa legal standard, ang pagbanggit po ng pangalan sa raw files ay hindi otomatikong ebidensya ng krimen.
Sa ngayon, nananatiling claims lamang ang lahat ng ito. Ngayon ay meron bang ebidensya? Yan, meron bang ebidensya o kaso laban kay Matthew Mellon? Hanggang sa kasalukuyan, wala pong court o law enforcement agency ang nagpatunay sa mga aligasyon laban kay Matthew Mellon. Hindi po siya kinasuhan, hindi siya inindict, at wala pong judicial finding na nag-uugnay sa kanya sa Epstein Network. Ang confirmed historical record tungkol sa kanya ay nakatuon sa kanyang finance career, crypto investments, at saka personal struggles bago po siya pumanaw nitong taong 2018. Para sa mga investors, mahalagang matutunan po natin na ang crypto space ay madalas na aapektuhan ng public narrative. Ngunit ang market valuation ay dapat nakabatay sa verified fundamentals, hindi po sa unconfirmed controversies. Ngayon, bakit naman po mahalaga ang verification sa ganitong uri ng balita sa crypto market? Sa panahon po ng viral information, mabilis po kasing kumalat ang mga balitang walang sapat na legal context, lalo na kapag Epstein-related disclosures ang pinag-uusapan dahil madalas itong naglalaman ng raw correspondence at saka second-hand statements. Ayon po sa mga legal experts, ang paglitaw ng pangalan sa ganitong files ay hindi nangangahulugan ng guilt o criminal liability. Sa crypto market, ang maling interpretasyon ng impormasyon ay maaring magdulot ng panic selling o irrational hype. Kaya bilang mga traders at investors, kailangan po nating ihiwalay ang fact sa speculation. Ito po ang tunay na disiplina ng professional market participant. Ngayon, bakit naman po malakas ang impact ng isyong ito sa XRP community? Ang XRP community ay kilala po sa matinding loyalty at saka long-term conviction. Kaya kapag may kontrobersiyang may kaugnayan sa early adopters, mabilis itong nagiging viral discussion. Ang kombinasyon ng malaking crypto wealth, elite financial connections, at global scandals ay natural na nagiging sensational narrative. Ngunit para sa market fundamentals, ang value po ng XRP ay nakabatay sa kanyang payment utility, institutional adoption, at saka regulatory progress. Hindi ito nakatali sa personal history ng isang investor. Gayunpaman, ang ganitong balita ay nagiging test ng maturity ng crypto community. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang kwento po ni Matthew Mellon ay nagpapakita kung gaano kalaki ang role ng early believers sa paghubog ng crypto industry. Ngunit ang kasalukuyang kontrobersiya ay mas social narrative kaysa market catalyst. Walang indikasyon na direktang maaapektuhan ang presyo ng XRP dahil dito. Sa katunayan, ang long-term trajectory ng XRP ay mas nakaangkla sa institutional adoption, ETF performance, at regulatory clarity. Kaya ang pinakamahalagang aral po dito ay ang kahalagahan ng verification at ang pag-iwas sa emotional trading decisions. Dahil sa crypto market, ang katotohanan ay palaging mas mahalaga kaysa sa ingay. At ayan, ito naman ang ating sunod na balita. Kung saan ay ayon po rito ay kailangan daw ni XRP na makalusot dito sa bear channel bago po siya makaranas ng isang matinding price breakout. Kaya ayan, mga ka-crypto, kung napapansin po nyo ay parang sinusubok talaga ni XRP ang tibay ng loob ng kanyang mga supporters. Tuwing may short rally, biglang may pag-asa. Pero kasunod nito ay rejection na parang paalala na hindi lahat ng bounce ay simula ng bull run.
Sa technical trading world, hindi emosyon ang nasusunod, kundi structure ng chart. Sa kasalukuyan sa XRP po ay nakakulong pa rin sa isang zone na nagdidikta ng kanyang galaw. Kahit may mga pump, nananatiling limitado ang kanyang freedom o kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit maraming traders ang nagiging impatient habang ang mas mga disiplinadong investors ay patuloy na nag-uobserba. At ayan, sino nga ba itong si Bird at bakit mahalaga ang kanyang chart analysis dito kay XRP? Sa isa pong post dito sa X ay nagbahagi dito si Bird, isa po siyang drop coin developer at matagal ng observer ng XRP. Ayan, siya po ay nagbahagi ng isang technical assessment tungkol sa daily time frame ng token. Ayan, yan po yung chart na kanyang ibinahagi rito kay XRP. At para kay Bird, hindi daw po sapat ang hype para baguhin ang trend. Ayan, ang kanyang chart dito ay nagpapakita na sa XRP ay patuloy na gumagalang or nire-respeto po niya ang isang malinaw na descending channel na nagsimula pa noong kalagitnaan ng taong 2025. Ibig sabihin, bawat galaw ng XRP ay parang sinusundan ng corridor na ito. Hanggat nasa loob po siya ng channel, ang dominant trend ay bearish pa rin. Kaya para po sa atin bilang mga traders at holders, ito po ay babala na hindi pa tapos ang laban. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng bear channel at bakit ito delikado para sa mga bullish investors? Dito po sa chart, ang bearish channel na yan ay yan po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Isang pattern kung saan sa XRP ay gumagawa ng sunod-sunod na lower highs at saka lower lows. Ibig sabihin bawat rally ay mas mahina kaysa sa nauna at bawat bagsak ay mas mababa kaysa dati. Para sa market, ito ang malinaw na indikasyon ng selling pressure dominance. Sa ganito pong setup, kahit mukhang malakas ang isang bounce, madalas itong pansamantala lamang. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ni Bird na hindi dapat malito ang mga traders sa short-term upside. Ang market ay kayang gumawa ng fake hope or peking pag-asa sa gitna ng downtrend, lalo na kapag overextended ang selling pressure. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang $2.20 na resistance level kay XRP? Sa kasalukuyan, ang upper boundary ng bear channel na XRP ay nakahanay malapit sa $2.20 na resistance zone. Para kay Bird, ito ang pinaka-importanteng linya sa chart. Ilang beses nang sinubukan ni XRP na lampasan ang zone na ito pero paulit-ulit siyang tinutulak pababa. Sa technical analysis, ang ganitong behavior ay indikasyon ng strong supply wall. Ayon sa kanya, tanging clean breakout sa ibabaw ng $2.20 at sustained trading sa labas ng channel ang magbabalik ng bullish bias. Kung hindi mangyari ito, mananatiling relief rally lamang ang anumang pagtaas. Ano naman po ang kaibahan ng relief rally at tunay na breakout? Mahalagang maintindihan natin ang difference o pagkakaiba ng dalawang konsepto na ito. Ang relief rally ay pansamantalang pagtaas ng presyo kapag humihinto ang mga sellers o nagtitake profit. Madalas itong nagbibigay ng mabilis na gains pero mataas po ang risk ng rejection. Samantalang ang structural breakout ay nagpapakita ng pagbabago sa market psychology at capital flow. Ito ang sandali kung saan kinukuha ng mga buyers ang control
mula sa mga sellers. Para kay Bird, ang disiplina na maghintay ng confirmation ang naghihiwalay sa consistent traders at saka emotional investors. Ano naman po ang sinasabi ng kasalukuyang crypto market environment tungkol kay XRP? Hindi lamang po chart ang kalaban ni XRP ngayon. Ang buong crypto market ngayong taong 2026 ay dumadaan sa uncertainty. May mga pagbabago sa regulatory landscape, nag-iiba ang liquidity conditions at mas maingat ang risk appetite ng mga investors. Ang mga ganitong macro factors ay may malaking epekto sa galaw ng presyo. Kapag mahina ang confidence ng market, mas nagiging mahirap para sa isang asset na mag-breakout. Ito po ang dahilan kung bakit ang technical confirmation ay mas mahalaga kaysa optimism lamang. Para sa atin, kailangan po nating tingnan ang bigger picture. Ngayon, ano naman ang maaring mangyari kapag nabasag na XRP ang kanyang bear channel? Ayan, balikan po natin ang chart. Kapag nagawa ng XRP na makatakas sa kanyang descending channel dito, maaari pong magbago ang buong market narrative. Ang breakout ay kadalasang nagtitrigger ng momentum buying, algorithmic trading signals at saka institutional interest. Sa ganitong sitwasyon, maaari pong mag-shift o magbago ang sentiment mula sa caution patungo sa aggressive accumulation. Ngunit mahalaga ring tandaan natin na ang breakout ay kailangang may kasamang malakas na volume at saka sustained price action. Kung wala ito, may posibilidad na maging false breakout lamang ang galaw. Ito po ang dahilan kung bakit binibigyang diin ni Bird ang confirmation. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay malinaw po ang mensahe ng chart ni Bird. Sa XRP ay technically constrained pa rin. Habang hindi po niya nababasag ang bear channel at ang $2.20 na resistance, ang pinakamatalinong strategy po ay patience. Magkaroon tayo ng pasensya. Hindi ibig sabihin nito na mahina si XRP, kundi nasa phase lamang po siya ng market testing. Sa kasaysayan po ng crypto, ang mga ganitong consolidation ay kadalasang nauuwi sa malaking galaw. Ngunit ang tamang investors ay hindi po nagmamadali. Naghihintay po sila ng tamang signal. Sa ngayon sa XRP po ay parang mandirigma na naghahanda pa lamang para sa susunod na laban. At ayan, ito naman po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ay meron pong isang analyst na ang kanyang nakitang daily liquidity map ay nagsasabing meron daw isang malaking pangyayari. Yan, isang nalalapit na malaking pangyayari dito kay XRP. Ayan, sa gitna po ng magulong crypto market, may tahimik na signal na napapansin po ng ilang analyst tungkol kay XRP. Habang puro pula o red ang chart ng karamihan sa crypto, meron pong isang indicator na patuloy na nagsasalita tungkol sa lakas ni XRP. At ito ay walang iba kundi ang liquidity. Ayon po sa crypto analyst na si Crypto Insight UK, may malaking mensahe ang daily liquidity map ni XRP na hindi agad napapansin ng karamihan. Sa panahon kung saan maraming trader ang natatakot, si XRP ay patuloy na gumagalaw sa market na parang walang balak mawala. Hindi ito simpleng volume data, kundi isang signal na nagpapakita kung gaano kalakas ang engagement ng mga buyers at saka sellers. Ayan, bakit po ba mahalagang pag-usapan natin ang liquidity habang bumabagsak ang market? Para maintindihan po natin ang bigat ng signal na ito,
kailangan muna nating tingnan ang mas malaking larawan sa crypto market. Si Bitcoin na madalas na leader ng market sentiment, bumagsak po siya ng halos 40% mula po sa $126,000 peak papuntang $75,000. Ang ganitong galaw ay indikasyon ng technical bear market at 4 na sunod na buwan ng red candles. Kapag ganito po ang nangyayari, kadalasan natutuyot yan or nagdadry ang liquidity ng maraming altcoins. Pero dito nagiging kakaiba po si XRP dahil kahit nasa paligid ng $1.57 ang kanyang presyo, patuloy po siyang nagre-record ng higit $150 million daily trading volume kay Binance pa lamang. Yan. Pagdating kay Binance pa lamang yan. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng mataas na liquidity kahit bumababa ang presyo? Kapag mataas po ang liquidity, ibig sabihin aktibo pa rin ang market participants kahit may bearish sentiment. Ayon po dito sa chart na ibinahagi ni Crypto Insight mula sa TradingView, makikita na kahit pababa po ang trend ni XRP mula November 2025 hanggang March 2026, nananatiling mataas ang volume bars. Ang ganitong setup ay nagpapakita po na hindi nawawala ang interest ng market. Sa madaling salita, kahit bumababa po ang presyo, hindi iniiwan si XRP ng mga traders at saka investors. Ito ay indikasyon na may foundation po ang kanyang market structure at hindi po basta-basta mawawala ang demand kapag nagbago ang market direction. Ngayon ay paano nga ba nakakatulong ang liquidity sa stability ng presyo ni XRP? Sa mga market na manipis po ang liquidity, mabilis ang paggalaw ng presyo at madalas nagiging wild ang volatility. Pero kay XRP, ang consistent trading volume ay nagsisilbing buffer laban sa matitinding collapse. Kapag maraming buyers at sellers ang sabay na nagtatransact, mas nagiging balanse ang order book. Ito po ang dahilan kung bakit kahit may pagbaba, hindi agad nagpa-panic crush sa XRP. Ang ganitong klase ng stability ay mahalaga, lalo na sa panahon ng uncertainty dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa accumulation phase ng malalaking investors at syempre pati na rin sa atin bilang mga retail participants. Ano naman po ang epekto ng liquidity na ito sa atin bilang mga traders at investors? Para sa atin, ang mataas na liquidity po ni XRP ay nangangahulugan ng mas smooth na execution ng ating trades. Kapag naglalagay tayo ng malalaking orders, mas maliit ang slippage risk at mas predictable ang entry at saka exit points. Para naman sa long-term investors at saka holders, ang ganitong kondisyon ay nagpapakita na kaya ni XRP na suportahan ang accumulation at distribution cycles kahit nasa bearish environment. Ibig sabihin ang kanyang market structure ay hindi po fragile. Sa pananaw ng fundamentals, ang aktibong trading activity ay nagpapakita na may patuloy po na tiwala ang ecosystem participants dito kay XRP. Ano naman po ang ipinapakita ng patuloy na engagement ng market kay XRP? Ayon po kay Crypto Insight UK, ang consistent na trading activity ay sinyales na may underlying confidence ang market kay XRP. Kahit bumaba po ang presyo, patuloy pa rin ang paggamit at pag-trade sa token. Ito ay indikasyon na ang ecosystem ng XRP ay nananatiling functional at relevant.
Kapag ang isang crypto asset ay patuloy na ginagamit at pinagkakatiwalaan, mas mataas po ang posibilidad na mag-recover ito kapag bumalik ang bullish momentum ng market. Ang ganitong signal ay hindi agad nakikita sa presyo lamang, pero malinaw sa liquidity data na patuloy po na umiikot ang kapital kay XRP. Ngayon ay bakit po ba mas mahalagang basahin ang liquidity kaysa sa presyo lamang? Marami pong traders ang tumitingin lang sa presyo bilang pangunahing indicator. Pero ayon po sa mga analyst, mas malalim ang sinasabi ng liquidity data. Ang presyo ay maaring maapektuhan ng short-term emotions, panic selling o speculation hype. Pero ang liquidity ay sumasalamin sa tunay na participation ng market. Kapag mataas po ang liquidity kahit may bearish trend, ibig sabihin handa pa rin ang market na mag-react kapag may bagong demand. Para kay XRP, ang ganitong resilience ay nagpapakita na meron po siyang kakayahang bumangon kapag nag-improve ang overall crypto conditions. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang liquidity map ni XRP dito ay nagsasalaysay ng kwento ng endurance at saka market strength. Kahit nasa gitna ng turbulence ang crypto industry, nananatiling aktibo ang engagement kay XRP. Para kay Crypto Insight UK dito, ang ganitong consistent participation ay nagpapakita na hindi pa tapos ang growth potential ni XRP. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalagang basahin po natin ang ganitong silent indicators dahil kadalasan dito nagsisimula ang susunod na major rally. Kapag ang isang asset ay nananatiling buhay sa liquidity kahit bumabagsak ang presyo, madalas ito ang unang senyales ng paparating na recovery phase. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.